o 6 na taon pagka presidential election. Tama po ba? Kada 3 taon lang nila tayo bibigyan ng ayuda. Kada 3 taon lang nila tayo kakamayan. Kada 3 taon lang nila tayo ibebeso-beso o bibigyan ng AX at ng tupad. Pero pagkatapos ng 3 taon, kilala pa nila tayo? Di ba? Bibigyan pa ba nila tayo ng ayuda? Hindi na, kasi nakuha na nila yung boto natin. Tama po ba? Tama po, di ba? Yes, at syempre po, no, alam niyo po, nakakatulong din po ako sa pamamagitan po ng pagbibigay ng guarantee letter through Office of the Vice President. Actually po, meron po akong kakilala sa loob ng Office of the Vice President. Ito po ay malapit po kay VP Sara Duterte. At wala po kaming hinihinging bayad, at ako po tumutulong po ako, hindi lamang po sa mga taga Quezon City, kung hindi po sa buong NCR po. Kung sino po yung mga nangangailangan ng tulong, yun po yung binibigyan natin ng tulong. Tama po? Di ba? Alam niyo po ba ang pagkatao ng ating VP Sara Duterte ay mayahalin tulad niyo sa iisang palay? At yung mga congressman na kumakalaban sa kanya ay mayahalin tulad natin sa iisang mais. Paano ko po nasabi yun? Sino po dito ang nakakita ng palay? Taas po ang kamay. Di ba ang palay, kahit ito ay hitik sa bunga, ito ay nakayuko sa lupa. Tama po? Ganun po ang pagkatao ng ating VP Sara Duterte. Kahit siya po ay hitik sa bunga, siya po ay patuloy na nakayuko sa lupa at nagbibigay ng tamang serbisyo sa bawat isa. Tama po? At yung mga bumabatikos po sa kanya, yung mga naninira po sa kanya ay parang isang mais na kung saan kahit hitik sila sa bunga, sila ay nakatingala sa langit at nagpapakataas. Tama po ba? Kaya bilang isang matalinong botante ng bansang Pilipinas, wag po sana tayong maging kalabaw na may butas ang ilong at nakatali ang katawan at hihilain kung saan patungo. Tama po ba? Dapat sa susunod po, bumoto po tayo ng totoong presidente sa 2028, yung totoong makakatulong po sa atin. Dapat po Duterte. Kukwento ko lamang po, no, nung taong 2016, ano po ako, pro-Pinoy po kami. Yung family ko, pro-Liberal Party. Ang binoto po namin, Rojas tsaka Robredo. Sa kapatid ko po, iisa lamang po ang bumoto sa Duterte. Aaminin ko po, no, na yung kuya ko po ay naging addict, naging biktima ng droga. Pero nung nakaupo po si Presidente Duterte, nagbago po ang buhay niya. Nung nagkaroon ng pandemic, sino po ba ang Pangulo ng buong bansa na nagbigay ng social amelioration program para magbigay ng benepisyo sa mga naapektuhan ng pandemya? Duterte lamang po. Tama po? Di ba? Palakpakan naman po natin ang ating Presidente Duterte. Doon po nagbago yung aking pananaw. Kaya po ito pong 2022 national elections po, ang binoto ko naman po, women empowerment. Ang presidente ko po si Leni, pero ang vice president ko po si Sara Duterte. Die hard po ako. Die hard supporters po ako ni VP Sara Duterte. Alam niyo po ba, no? Kung hindi po sila ganid sa posisyon, hindi nila gagamitin yung tupad, ipopront nila ang AX para magpapirma sa People Initiative para magkaroon tayo ng charter change. Tama po ba? May pumirma po ba sa inyo? O dapat wag po tayong pipirma, ha, para at least matapos po ang kanilang termino. Tama po ba yon? Alam niyo po, no, na ang bayan ay may cancer na panglipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayan ng Pilipino. Diba tama po yan? Mga ganit po kasi yung mga nasa posisyon po ngayon. Ngayon ginigipit po nila si Vice President Sara Duterte. Bakit? Kasi siya po yung matinding kalaban sa 2028. At naniniwala ako na siya ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Naniniwala din po ba kayo doon? Diba po? Si VP Sara ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Sana po hindi lamang po
tayo nag-iingay ngayon dito sa harap ng Veterans Memorial Medical Center po, no? Sana hanggang dulo, hanggang sa 2028, mag-iingay po tayo. Isisigaw po natin ang apelidong Duterte. Kailangan sabay-sabay po nating palayain at pahabain ang pakpak ng agila para makarating po sa bayan ng Pilipinas at maisalba po ang mga Pilipino. Tama po? Kaya po, di ba lagi ko pong sinasabi, no, na isang beses lamang kada 3 taon nagkakaroon ng pantay na karapatan ng mayaman at ang mahirap. At ang karapatang iyon ay manggagaling sa isang kapirasong papel na tinatawag po nating balota. Tama po? At pag dumating po sana yung pantay na karapatan na yon, wag nating sayangin yung pagkakataon upang mamili ng totoong kandidato na dapat nating tulungan at suportahan. Dahil pagka nagkamali po tayo, ayan, katulad ngayon, nagkamali tayo, mag-iintay na naman tayo ng ilang taon para mamili ng susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, yung totoong makakatulong sa atin. Tama po ba? Di ba po? Magkakamali pa ba tayo ulit? Hindi na. Sino po ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas? Kaya maraming salamat po, ayan, sa pagbibigay po ng oportunidad na makapagsalita po sa inyong lahat. Actually, kahapon pa gusto ko pa pong pumunta dito kasi lang niligaw po ako nung nagtatanong ako sa live kung saan po yung venue. Ang sabi po sa akin sa Batasan daw po, kaya galing pa ako ng Batasan. Tapos nung nakita kong may live po ngayon, dali-dali po akong pumunta kahit may meeting pa po ako sa mga boss ko. Actually po, ang boss ko po si Congressman Bong Suntay, kaibigan po ng mga Duterte. Kaya nandito po ako ngayon nakikiisa at sumisigaw din po, diba, na dapat po tulungan po natin ang susunod na Presidente ng Republika ng Pilipinas. Huwag po nating pababayaan Vice President Inday Sara Duterte. Palakpakan po natin. Ayan, maraming salamat po. Ayan, magkahawig po ba kami? Ayan po, maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Ayan.